Mga kokotsero, meron na namang bagong maisug. May bago na namang maisug, guys. Yan, pak! May 25, 2024. Nag-promote pa mga hayop, eh. Maisug rally set in Tacloban. Wow. Dahil siguro na-mention ni PBBM yung Tacloban, biglang Tacloban na rin venue nila. Biglang Tacloban na rin ang venue nila. The supporters of former President Rodrigo Roa Duterte are set to hold another hakbang ng maitog prayer for peace. Prayer? Alam nyo, una, stop BSing people. It's not a prayer for peace. It is not. It is not a prayer for peace. Huwag na tayo magbulahan. Hindi to prayer for peace. Basta nandyan si Duterte, hindi yan prayer. Doon natin umpisahan. Basta Duterte, walang prayer na magaganap. Murahan marami. Murali. Hakbang ng murali. Hakbang ng nauntog. Yun na yung tatawag ko dyan. Moving forward. Yan na yung tatawag ko sa rally nila. Hakbang ng nauntog. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. At pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Hakbang ng nauntog. Prayer, morali for fish. Ang lansa nyo eh. Morali for fish. Anyway, Tacloban naman daw sila. Organized by TAPS, the announcement was posted on the verified Facebook pages of former presidential spokes Harry Roque, syempre si Harry Roque, tsaka Vic Rodriguez, syempre. Hello, what do you expect? Sabi, prior to this maisug or nauntog, held a similar rally in Dumaguete City May 7 that was attended by Duterte's son, Baste, Roque, and Rodriguez among others. So meron ulit. May drama na agad sila. Si totoong boses ng bayan, si SMNI yan eh. Si quote-unquote totoong boses ng bayan. Hindi naman sila totoong boses ng bayan. Hello. Lilima nga lang nanonood sa inyo. Pa nagla-live. Nakikita ko kasi live stream na sa YouTube. Minsan 5, 6. Pero meron pa silang isang channel, SMNI something. Doon medyo marami. Dami nilang channel si SMNI. Dami nilang channel sa YouTube. Nanigurado sila na kapag wala na sila dito, meron silang dilipatan. Ganyan. So, I bet, mga kotsero, ang may-ari ng mga channel na yun, mga empleyado nila. Sila lang din yan. So, ito ngayon ang bago nilang drama. Pinwestohan daw ng heavy equipments ang Remedios Romualdez Park sa Tacloban City na siyang venue na gagawing maisog peace rally. Ayon sa organizers, isang Freedom Park ang RTR Plaza at nagpadala na sila ng abiso sa local government para sa gagawing event. Ngunit dahil sa masamang panahon na dulot ng tropical depression ay iuurong na sa araw ng Linggo, May 26 ang maisog peace rally sa Tacloban na idadao sana ngayong Sabado. Okay. Paano nyo nalaman na pinaradahan? Paano kung dati pa nakaparada yan? Pero ba kayong picture ng before? Diba? Before and after. Kasi we cannot just take your word for it. Diba? Lalo na kayo si SMNI, puro kayo fake news. Mahilig kayo sa fake news eh.
So, we cannot just take your word for it. Ginawa nyo to, yung ganitong drama, ginawa nyo to sa Bustos, Bulacan. Meron lang nakaparada doon dahil nakikiparada, sinabi nyo hinarangan yung event. Ginawa nyo rin to sa, sinabi nyo rin to sa Dumaguete. May construction pala na ongoing, nag-aayos sila para sa event nila ng linggo basta nag-aayos sila para sa event nila. Ang ginawa nyo, ang pinagkalat nyo, ang binalita nyo, hinaharangan yung event nyo. Ngayon, ito naman sasabihin nyo, paano kung matagal na nakaparada yan dyan? Paano kung matagal na nakaparada yan dyan? Hindi namin alam malay ba namin kung nakaparada na yan dyan since last week? Kasi walang gumagamit. Diba? Dapat, pinicturean nyo yan, meron kayong before and after. Dapat meron kayong before and after. Pero wala Tapos pagpapaniwalain nyo kami na may naginawa yan, parang sinadya para pigilan yung rally nyo. Wala nga pumipigil ang rally nyo, walang kwenta Walang kwenta yung rally nyo, sa totoo lang. Walang kwenta yung rally nyo. 1 linggo nga kayo nag-rally sa Liwasang Bonifacio, walang pumansin sa inyo Masama pa loob nila no? Naalala nyo, sa masama pa loob nila, hindi raw sila kino-cover ng mainstream news. Kinover lang daw sila nung dumating si Sarah. Galit pa sila. Hindi naman kasi kayo ka-cover ng mainstream news. Diyos ko, puro lang kayo kabalbalan dyan. Ganon. O sana meron kayong before and after. Diba? Pakita nyo sa amin. Ano nangyari? Ano ba, ganito ba ang itsura niyan before? Wala bang sasakyan dyan? Tapos all of a sudden, dahil mag-i-event na kayo, biglang may sasakyan na? Paano kung nakaparada talaga yan dyan? 1 linggo na, 2 linggo na. Hindi namin alam. Ang problema sa inyo Akala nyo, basta-basta na lang kayo papaniwalaan ng tao At tapos ngayon, inulan naman kayo. May bagyo, by the way, may bagyo. Nasa Sorsogon na ang bagyo. Baka ma-move na naman yan. Baka sabihin nyo, nag-cloud seeding si Lisa Marcos. Kasi may narinig akong isang vlogger, yun ang sinabi. Tingnan nyo, nag-cloud seeding si Lisa dito, sigurado. Dito lang merong clouds. Tanga-tanga. Bobo. Sabihin nyo, sa Bulacan. Baka sabihin nyo, nag-cloud seeding na naman. May bagyo baka kasalanan na naman ni Bongbong Marcos ang bagyo. Bobo. Bobo nga. Anyway. So yan yun. Mag-aakbang na naman daw sila ng maisog. Akbang ng maisog. Oo. Pero alam nyo mga kochero, i-spoiler ko na kayo. Spoiler ko na kayo guys. Spoiler alert. Malamang sa malamang, ano ang mangyayari sa hakbang ng nauntog na to? Oo. Malamang sa malamang, makakarinig na naman tayo ng mga linya ng ganito. Mag-drug test ka na lang! Bongbong Marcos, magpa-drug test ka! Ganyan. Marcos, addict! Malamang sa malamang. Spoiler alert, malamang sa malamang, puro ganyan na maririnig nyo. Spoiler alert. Drug test ka, mag-drug test ka, etc. etc. Magsi-speech na naman si Digong, sabihin niya. Tayo ito. Si Digong sabihin niya alam ko sigurado ako si Bongbong Marcos addict, putang ina, drugs. Brot.
Gusto ko, hindi ko matuloy. Gusto ko gayahin si Digong, hindi ko matuloy. Ay, na. I challenge the President Bongbong Marcos kung di ka talaga adik. Putang ina, drug test ka. Putang ina, tatay mo. Sorry, Lord. Example lang, Lord. Brot. Huwag natin kalimutan yung brot. Kasi ano yun, importante yun. Malamang sa malamang yun ang maririnig natin dyan. Pero mga kotsero, wag din nating kalimutan. Na yung same Digong na nagsabi na addict si PBBM, ay siya ring Digong na nagsabi na wala siyang sinasabing addict si BBM. Siya rin yun. The same Digong na nagsasabi na addict si BBM ay siya ring Digong na nagsasabi na hindi addict si BBM. Ganun sila ka-inconsistent, guys. Ganun sila ka-inconsistent. Incontinence. Oo, ganun sila ka-incontinence. Alam niyo ba yun, incontinent? Yung yung bigla-bigla na lang umiihi tsaka bigla-biglang tumatae. Ganun si Digong. Pero sa bibig niya lumalabas. Ay, nako. Isa pang spoiler. Spoiler alert. Baka nandun si Morales. Spoiler alert. Bakit? Pinalaya na siya. Kasi session break na eh. Swerte nga nitong mokong na to, hindi man lang siya natagalan sa loob ng Senado. Silang dalawa ni Picoy wala na, pero bago daw pinaalis si Morales, nagkaroon daw sila ng one-on-one. Ay, nag-one-on-one sila ni Jinggoy. Di ba? Nag-one-on-one daw muna sila ni Jinggoy. On Wednesday night, Estrada had a one-on-one conversation with Morales inside the Senate detention facility. Nagka-one-on-one sila. Tapos, after daw nun, tinawagan niya who's this guy? Si Escudero, at sinabi niya na, sige, palayaan niya na. Yun. So, expect nyo na, spoiler alert, expect nyo na baka nandoon itong si Morales. Next. Expect nyo na rin to ha. Spoiler alert din to. Spoiler alert. Pag-uusapan na naman ng charter change. Sabihin na naman ni Digong ganito. Kagayahin ko na naman si Digong. Sabihin na naman ni Digong ganito. There are only 2 times in Philippine history na kung saan binaboy ang Constitution, brut. Sa panahon ng tatay ni Bongbong Marcos at sa panahon ng anak niya na adik, putang ina, ay hit drugs, brut. Sigurado ako, yun na sabihin niya. Kaya lang nagchachacha kasi gustong palawigin ang kanyang termino. Brut. Pero as usual, mga kotsero, parang hindi niya alam at parang hindi niya nababalitaan na sinabi na ni Bongbong Marcos paulit-ulit. Walang papalitan sa political provisions. Economic lang. Economic lang ang babaguhin. Walang papalitan sa political. Walang term extension na pag-uusapan. Economic provisions lang ang gagawin. Tapos, wag niyong kalimutan, sinabi na to ni Digong, suporta ako sa pro-economic chacha, brut. Putang ina, I eat drugs. yung tao na nagsabi na ayaw niya ng charter change, babaliktad.
Sinabi niya, sige, okay na ako, okay na. Ano ka ng tipaklo. Ay, Panginoon, patawarin niyo po ako. Kanina pa ako nagmumura. Nag-e-example lang po ako. Ay, nako. Itok-itok naman. Itok. Diyos ko. So, yung gusto ni Digong nung una, nung federalism, sirain talaga yung constitution, bagong constitution. Si PBBM, babaguhin mo lang isang parte lang. Parte-parte lang, konting parte lang. Pero, ay, galit na galit sila. Diba? Ganun ha. Spoiler alert yan, spoiler alert. Ito naman, ito pa isa. BBM resign. Yan. Yung anak niya nagpauso nito eh. Anak ni Digong. Si Paulo. Si Paulo. Si ano pala? Si Baste. Si Baste Duterte. Ano yun eh. Mahirap gayahin si Baste eh. Pero yung accent nila, pero wala sila ng tatay niya. Pero kasi yung mukha ni Baste, medyo mas expressive. Lagi na ganun. Lagi siya nakaganyan. No? You know, Bongbong Marcos, if you don't love your country, might as well resign. Lagi na ganun. No? Laging parang naabusangot yung mukha. Laging mainit ang ulo. Ganun siya. Nagbubrot-brot din yan. Brot-brot. Ganun din yan. Ganun siya. Yan. You know, ganyan. You know, tapos kailangan naka-flex yung muscles. Matigas. You know, Bongbong Marcos, if you do not love your country, you just, you're so lazy. You just resign, no? Resign na lang. Brot. Pero kailangan naka-flex. Kailangan naka-flex yung muscles. Ay, hindi sinabi nila, di ba? Spoiler alert, BBM resign. Yun, malamang-lamang sasabihin nila. Malamang. Si Alvarez, di ko alam si Alvarez kung pupunta kasi kaka-censure lang niya eh. Kaka-censure lang niya guys eh. So, di ko alam kung siya ay pupunta. Oo. Pero, alam naman natin mga kochero, yung call nila for BBM's resignation is very, very, very much self-serving. Very, very self-serving. Ibig sabihin ng self-serving, sila rin ang maiginabang. Mali na pindot ko. Ito pala dapat. Sila rin ang maiginabang. Sila rin. Bakit? Pag nag-resign si Bongbong Marcos, sinong magiging presidente? Mukhang na-real talk na naman sila ni Atty. Larry Gadon. Alam nyo mga kochero, alam natin may pinagdadaanan ngayon si Atty. May pinagdadaanan ngayon si Atty. Larry. Pero may sinabi kasi siya na na parang nakalimutan ng pamilyang Duterte. Oo, nakalimutan ng pamilyang Duterte. Kung tutuusin, si former President Rodrigo Duterte ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos. Marcos loyalists at mga Ilocano, kulang ang impluwensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. Totoo naman yun. Pinakita ko na yan nung isang araw, di ba, o kahapon? May isang araw yata. Pinakita ko na ho yan nung isang araw. Di ba, nakita nyo naman yung boto, di ba? Yung election, yung diferensya ng mga boto. Nakita nyo naman eh.
Oh, 15 million si Digong or 16 million. Si PBBM around 13, 14 million. So most probably, majority, I'm not saying everyone, I'm not saying 100%, majority ng mga bumoto kay PBBM also voted for Rodrigo Duterte. Malamang sa malamang. It's real talk yan. Maski si Digong, yun ang sinabi niya. Utang na loob daw niya kay Amy Marcos, ba't siya nanalo eh? Di sinabi pa siya 2 tao, 3 tao lang daw yan. Pinagkakautangan niya ng loob. Amy Marcos, tas may 2 pa. I forget the other 2. So, bakit ngayon parang nakakalimot na kayo? Mga Duterte. Kung wala namang Marcos, wala kayo sa national scene. Wala kayo sa eksena. Kung walang Marcos, wala sa eksena ng national political consciousness ang mga Duterte. Real talk yan. Kung hindi kayo kinarga ng mga Marcos, wala kayo sa posisyon nyo ngayon. Tapos, nung nakaakit na kayo sa posisyon, akala nyo, kayo na ang hari. Gusto nyo, forever na kayo nakaupo. Gusto nyo gawing higanting Davao ang Pilipinas. Ganun ang gusto nyo gawin. Kayo nang kayo ang uupo. Ang mga Duterte, mga kotsero, ulitin ko lang, simula 1986. Wag na 1986. Even before 1986, dalawang pamilya lang naman talaga yan eh. Kung tutuusin, 2 pamilya lang talaga yan. Marcos at Aquino. At yung Marcos at Aquino na yan, umiikot dyan ang 2 partido, liberal tsaka nationalista. Out of the liberal tsaka nationalista, nagkaroon na ng mga iba-iba pang partido. But, alam nyo mga kotsero, ang puno niyan is the Liberal Party and the Nationalista Party. Yan yung puno. Nagkaroon na lang ng maraming bunga. Iba-iba. Si PDP laban, isa sa mga bunga yan ng Liberal Party. Kung saan nandun ngayon si Digong. Imagine, si Senator Amy nun, tsaka si PBBM nasa nationalista. Nationalista party sila. Sinuportahan nila si Digong na nasa PDP. So tama si Attorney Gadon dyan. Kaya nakakatawa eh, yung mga Duterte Balahura supporters na ang hilig-hilig maningil. Ang hilig-hilig maningil. Kung wala ron Duterte, hindi raw maipapalibing sa libingan ng mga bayani si Apolacay. Kung wala ron Duterte, hindi raw mananalo si Marcos. Kung walang Duterte, walang ganito. Kung walang Duterte, walang ganyan. Hindi ako naniniwala sa ganito. Kasi kung walang Marcos, walang Duterte. Ulitin ko ha. Let it sink in sa mga DBS na nandito sa channel natin ngayon. Kung walang Marcos, walang Duterte. Tapos ngayon, ganyan-ganyan sila. Marcos resign, Marcos ganito, Marcos ganyan, etc. etc. So ayun, anyway. So mga kotsero, sa akin naman, hindi naman ako ma-patronage politics. Hindi naman ganoon. Akin lang, if you want to be respected, then treat others with respect. Yun lang naman yung akin eh. Ugulitin ko mga kotsero, walang problema bumatikos. Walang problema na batikusin ng mga Duterte yung Marcos administration. Basta make it number 1, make it truthful. Gawin yung makatotohanan. Hindi pala makatotohanan. Gawin nyo, yung mga binabatikos nyo ay pawang katotohanan. Hindi yung mga iniimbento nyo lang. Na addict, ganto. Who the hell do you think? Kayo lang naman naniniwala dyan eh.
Wala naman naniniwala sa inyo. Kayo-kayo lang din. You and your 20%. You think you're convincing the pro-admin people? No, you're not. You think you're convincing yung mga neutrals? No, you're not. Kaya nga bumagsak si Sarah sa survey. So mga Kutsero, once again, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuwar sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Kutsero YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. Sir Pascachi, shoutout po sa inyo. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?